Nadadawit na rin sa bilyon-bilyong pisong housing scam ang anak ng negosyanteng si Delphine Lee na si Divine Lee. Ilang complainant ang dumulog sa National Bureau of Investigation para magreklamo laban sa kanya. Pero depensa ng kanyang kampo, walang kinalaman si Divine Lee sa operasyon ng kumpanya. May report si John Consulta. Nagtungo sa NBI Anti-Graft Division ng mga bagong complainant laban sa Globe Asiatic. Mga biktima umano sila ng kumpanya na sinasabing sangkot sa 6.6 bilyong pisong scam sa Pondo ng Pag-ibig. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang may-ari ng Globe Asiatic na si Delphine Lee ang puntirya ng kanilang reklamo, kundi ang anak na si Divine Lee. Sabi ng complainants, ang kanilang mga unit umano sa Globe Asiatic Tower 2 ay sangkot din sa double sale. Nadiskubre nila sa mga dokumentong nakuha tulad ng mga resibo at notices mula sa GA na meron pang ibang may-ari sa kanilang mga unit. May malaking bahagi daw si Divine Lee sa operasyon ng Globe Asiatic Tower 2. Sa mga dokumentong nakuha raw nila mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, nakapirma si Divine Lee bilang CEO ng GA Tower 2. I didn't know na she was part of it until yung sa SEC paper. Nagagalit. Alam ko na ang justice talaga nasa Panginoon. So, alam ko makakahanap din sila ng katapat nila. Pero iginiit ni Atty. Ronnie Garay, abogado ni Divine Lee, hindi miyembro ng Globe Asiatic si Divine. Nagkataon lang daw na anak siya ni Delphine Lee, kaya idinadawit sa issue. They're barking at the wrong tree. Kasi kung condominium corporation yung hawak nilang papel, paano naman magbebenta ang condominium corporation ng mga units? Tumanggi muna magbigay ng komento ang NBI habang patuloy pa nilang pinag-aaralan ang mga isinumiting dokumento. John Consulta, GMA News.